Okay, lahat hindi pa kumain? Yes, sir. Fasting daw? Tapos ng Ramadan eh. Hindi, hanggang ano, hanggang ano, pag uwi niya mamaya, wala doon talagang kainan. Okay. Okay, lang. May gutom. May inaantok. Tama? Oo. May gikapoy. Sinatang gikapoy, ibig sabihin, may maganda at gwapo. Ayan ang ibig sabihin. Okay. Huwag kayong magalala. Pag sabing gikapoy, may napagod. Nakopya ko lang sa iba yan eh. No, alam mo, gaya-gaya lang. Gaya-gaya lang pag may time, no? Okay. So, alam ko lahat ay gutom na. So, dahil tapos naman, no? Pero ina, end of presentation. End of presentation na. Certificate na, no? Pero mas maganda siguro, exam muna. Kasi para malaman natin kung may natutunan. Tama? Kasi kung may natutunan ka, ano? Ibig sabihin, tagumpay ka pagdating sa labas ng bansa. Paglabas mo dito, pag nag-exam ako, wala ba sinabi? Kung ilang items? 150 items. Ang passing score, 149. No? 149. Kaya pag pumasa ka, 149, may certificate ka. Pag wala, problema. Tama? Okay. Ngayon, grabe. Basta, sa mga inantok, hindi naman kumahigpit, pinapatulog ko lang yan. No? Kaya kung gusto nyo matulog, umpisan nyo na. Ha? Pero pagpasok ko kanina, medyo may kinabahan. O may gikulbaan. No? O mga salita na yan, Latin nga. Kinabahan, gikulbaan. Yan. Yung kulbaan, ibig sabihin, kinabahan nga. Halo-halong salita ko dito eh. Thailander nga. Okay. So ngayon, ready na ba kayo lahat? Ready na? 100% ang excitement. Tama? Kasi, mamaya, may certificate na. Siyempre, pag uwi, pwede mag-jamming-jamming na, no? At, kasi, paalis na. Flight na sunod na araw. Tama? Sure ba? Sino sure na makaalis na? Taas yung mga kamay. Sino? Thank you. Dalawa pa lang ang sure. Ano mangyari sa inyo? Nagpidos na kayo, hindi pa kayo sure. Okay, pero willing ba talaga kayo alis? Yes, sir. Willing ba? Sinong willing? Taas yung mga kamay. Sinong hindi? Taas yung mga kamay. Wala. Pero merong hindi tumataas sa kamay. O, sino mga ex-abroad? Taas yung mga kamay. Ex-abroad. 10. First timer, taas yung mga kamay. 11. Ang bilis ko magbilang, no? Yan ang favorite subject ko kasi math, pero ang pagbibilang lang. Okay! Nung magtanong ako, kung sino ang first timer, sino ang ex-abroad, mayroong tumaas ang kamay, mayroong hindi. Malinaw? Nakita niyo ba, di ba? O, ang tanong, sa hindi tumataas ang mga kamay, ano, kayo? Sabi ng iba dyan, tahimik lang nakatingin na sa akin, pakialam ko sa'yo. Bilisan mo kasi gutom na kami. Okay! Ngayon, ganito. Tulog lang ha. Subukan mong matulog. Subukan mong matulog. Sigurado ko sa'yo. Uwi ka, nanaginip ka pa rin. Okay ba sa inyo? Uwi kayo na parang nanaginip lang? O sinong gusto mo ng Pilipinas sa tagumpay? Taas yung mga kamay. Taas. Halos lahat gusto magtagumpay, tama? Sinong gusto mo ng Pilipinas na may dalang pera sa pamilya? Taas yung mga kamay. Taas. Halos lahat. Walang ayaw. Sino gusto mo ng Pilipinas na may lamang pera ang ATM card? Taas yung kamay. Sigurado kayo, ha? Okay. Sino gusto mo ng Pilipinas na masaya kasama ang pamilya? Taas yung mga may seryosohan to. Halos lahat. Okay, uwi na tayo. Uwi na tayo? Oh. Ang sabi, alas 3 kayo makalabas dito. Pag paumanin nyo na kasi medyo na-delay ng kunti ang oras.
nag-extend na konti. So, bilisan ko na lang. Sa harip ng alas 3 kayo makauwi, alas 6 na lang okay. Okay mga lang. Concentrate. Pinakilala na ba ako sa inyo? Hindi pa. O, gusto nyo malaman ang pangalan ko? Okay. May ballpen? O, sulat nyo. Ito ang pangalan ko. By the way, Mrs. Sam Carlos, sa tagapagsalita natin. Nandito rin po kami, ibalita ng Mrs. Sam, at nandito kami sa mga services para sa inyo. Ibalita ng Mrs. Sam, ano naman ang mga services niyan? Ang lagi kong sagot, ganito, mamaya, inyong malalaman ang buong detalye sa aking pagpapalik. Naisulat hindi? Bakit? Mabilis ba ako magsalita? Mabilis? O, ha? Ma'am, anong gusto mo? Mabilisan o matagalan? Ha? Ha? Sakto? Nagtanong ako kung mabilisan o matagalan. Ang hindi ko nagtanong kung sakto ba o hindi. Okay! Ngayon, ganito. Mabilis ako magsalita. Ang pangalan ko, Mr. Sam. Sam, ha? Sam. Trabaho sa probinsya, Samuel. Pagdating ng Manila, ginawa kong Sam. Bakit? Para kunting level up naman. Ayos ba? Okay! Oh, magtatanong lang. Sunod na katanungan. Sino ex-abroad na umabot ng 20 years? Ex-abroad. Nagpataas na ba ako ng ex-abroad, no? Kamay. Sino ex-abroad na umabot ng 20 years sa labas ng bansa? 20 years. 5 years lang sir. 20 years, ma'am. Okay. Ma'am, anong trabaho mo doon sa labas ng bansa? DH. Ma'am, kamusta? Nakapag-ipon? Resibo? Halika nga dito, ma'am. Pwede ka sarapan dito. Dito. Resibo ang inipon mo. 20 years. May ipon. Wala kang naipon? Meron Ha? man po. Wala kang nagtago! Harap ka sa camera, ma'am. Dito ka lang. Ayan, titirahin na kita. Ma'am, DH, Yes sir. bakit hindi ka nakapag-ipon? May ipon ng nagpapaaral ko ng mga... Ano nga mga bata? Yes sir. May anak ka? Hindi. Pamangkin. Pamangkin lang? Wala kang asawa? Wala rin? Wala rin sir. Ano ka, babae, lalaki? Bahala ka na sir. Lalaki ka ba? Bahala ka na sir. Sige, bahala na, okay. Pero wala ka namang naging karanasan na hindi maganda sa labas ng bansa? Wala po. Ma'am, umupo ka na. Ma'am, thank you, mama. At least wala siya naging karanasan na hindi maganda. Mayroong mga naging karanasan na hindi maganda sa labas ng bansa. Yung sinasaktan ng employer, sobra sa oras ng pagtatrabaho, kahit walang pahinga, no? Walang pagkain. Gusto umuwi ng Pilipinas, hindi pa rin pinapayagan. Papayagan na umuwi, pero hindi magawa-gawa kasi bakit? May piniramahan kontrata, tama? Lahat tayo po, mayroon ng kontrata. Magtatanong lang. Maraming nagkaroon ng problema sa labas ng bansa na minsan, no? Gusto niyang umuwi, pero hindi niya magawa. Tama? Kasi, ang purpose niya, magtrabaho sa labas ng bansa para maiaw ng pamilya sa kahirapan. Tama? Bakit? Pag sa Pilipinas lang, ang hirap ng trabaho. Kung madali mo ng trabaho, maliit ang sweldo. Tama? Kaya kung bakit maraming nagre-resign ngayon, nakita niyo ba kung gaano karami ito? Maraming nagre-resign sa trabaho. No? Nurses, teachers, doctors, engineers. Maraming nagkaroon ng trabaho sa Pilipinas, resign. Bakit? Walang naipon sa Pilipinas. Totoo? May teacher? Teacher? Wala. Ubus na. Ubus na ang teacher. Kasi opening ng school ngayon, magtyaga lang muna, no? Tama. Pero, ganito. Diretsang tanong. Sa mga ex-abroad, dami kong putol-putulin, no? Doon sa part ko. Kasi, alam ko na bumadali kayong umuwi. Ha? Sa mga ex-abroad, magtatanong lang sa inyo. Ang isagot ko lang sa inyo, ang isagot niyo lang sa akin, masarap lang o hindi. Malinaw? Lakasan niyo pagsagot. Makinig kayo ng mga first timer diyan. Ex-abroad, yung totoong nangyayari sa labas ng bansa. Sir, ex-abroad, halatado naman sa mukha mo, sir.
Hindi ka ex-abroad. Okay. Ex-abroad. Sigaw ha. Ang tanong. Ex-abroad. Masarap buhay. OFW o hindi? Narinig nyo? Anong mas maraming sigaw? Masarap o hindi? First timer. Narinig nyo? Ang sabi ng mga ex-abroad, hindi! Ang marinig ng mga first timer, nakatingin lang sa akin. Ha? Normal lang yun. No? Ingay ka dyan ha. Mamaya lapit ka dito. Okay! Ang sabi, hindi. Bakit kaya? Oh, normal lang yan mga first timer. Kasi naranasan na nila yung pagiging buhay OFW sa labas ng bansa. Di ba ang daming natutunan niya sa Pidos, tama? Nandoon lahat, di ba? Pero ang kagandahan noon, pag may nangyari doon, may mga benefits naman. Tama ba? Na pag gusto mong madaliin, makuha mo agad. Yung 15,000 US dollars, tama? Kaya nagmamadali ka, sabihin mo sa asawang po ganun, mamaya pa ng pagpidos. Pag uwi galing pagpidos, mahal, gusto mo ba? Ano yun? Anak ko, yung 15,000 US dollars, kulang-kulang million yun. Pero naipaliwanag sa inyo kanina? Naipaliwanag? Okay, kasi kung naipaliwanag, hindi ko na ipagpatuloy. Kasi pamahal, matagalan tayo. Nandyan, boss ko nag-observe sa akin, kita nyo? Dating ano yan? ABS-CBN, ha? Ano yan? Anong trabaho mo doon sir dati, sir? Choreographer. Mayroon ba ditong ano? Performer. Performer, mayroon? Meron? Anong trabaho mo doon, ma'am? Singer. Ma'am? Sample. Saan ka lang ito? Giniginaw ka? Gusto mong painitin ko? Ma'am! Pag performer, dapat hindi mayayain. Isang kanta lang dito. Gantihan naman kita eh. Oh, ano bang kanta mo kadalasan mo? Ano ma'am? Your way? My way daw. Yun ang kanta mo? Ma'am! Huwag ka naman yan kasi pag kumanta ka, gaganti naman ako sa'yo. Gusto mo malaman ang kanta ko? Oh, ganito lang. Dapat sumugot ka agad. Ayos ba? Ayos daw. Okay! Hindi ako nawala sa topic. Ex-abroad, first timer. First timer, ihanda niyo mga sarili niyo. Kasi sabi ng mga ex-abroad, hindi madali. Hindi masarap buhay OFW. Totoo yun. Kaya kayo, aalis pa lamang, dito pa lang sa Pilipinas, ihanda niyo na ang iyong mga sarili. First timer? Yes. Now? Bakit? Hindi madali ang pagiging buhay OFW. Guys, ulitin. Bakit? Hindi madali. Bakit? Iba ang batas dito. Malinaw? Iba ang batas doon. Ulitin ko. Iba ang batas dito. Iba ang batas dito. Kapag kunting pagkakamali mo lang, pwede ka mananagot sa batas. Totoo? Bakit? Sa batas, ang batas walang pinipili. Hindi mo pwedeng sabihin, ay hindi ko alam yan, kaya nangyari ito. Mayroong kasabihan, guys, ignoransya, legis, niminim, is pusat. Naintindihan? Hindi? Ang ibig sabihin, ignorance of the law excuses no one, and no one is above the law. May alam ka o wala, may alam ka man. Kailangan, kung wala ka mang alam, managot ka pa rin. Mataas man ang posisyon mo, mananagot ka pa rin sa batas. Totoo? Kasi, walang nakakataas sa batas. Malinaw? Kaya ihanda ninyo inyong mga sarili. Guys, lahat kayo, sabi nyo kanina,
lahat nyo gustong magtagumpay pag uwi ng Pilipinas. Yan po ang panalangin namin. Pasalamat kayo sa PIDOS na to. Nakakaranas ka ng antok, gutuman dito sa PIDOS na to. Pero pasalamat kayo. Ang iba gusto pang sisihin ng agency. Bakit ang agency? Kasi dito pa kami pinapadala. Swerte nyo. Ang daming PIDOS dito. Pero dito lang kayo, may maririnig na ano? Katakot-takot. Na pag-uwi mo o after ko, gusto mo nang magbaka out. Bakit? Dito ka pinadala ng agency mo, may ibig sabihin, mahal po kayo ng inyong agency. Bakit? Ayaw nila na aalis kayo na may itinatago sila sa inyo. Na pag oras nagka-problema, hindi mo na alam kung anong dapat mong gagawin. Tama? Kasi bakit? Pag nagka-problema ang isang OFW sa labas ng bansa, or dito pa lang sa Pilipinas, guys, ikaw lang ba makaproblema? Pati agency, magka-problema. Kaya ang ibig sabihin, kung bakit kayo dito pinadala, mahal lang kayo ng inyong agency. Ayos ba? Mahal kayo ng inyong agency. Kaya sabihin nyo sa inyong agency, tahimik ka lang man dyan, sabihin mo, ay salamat sa aming agency. Maraming salamat sa inyo. Mahal po kayo. At mahal po kayo namin. Kaibang PIDOS to. Ituloy yung PIDOS na pag may problema hanggang pagdating sa labas na bansa. Pwede kang tutukan. Maraming PIDOS. Kapag labas mo dito, bahala ka na pag-alis mo. Pagdating sa labas ng bansa, wala nang pakialam. Bakit? Bakit? Wala naman ka sa batas. Tandaan, ang daming PIDOS dito. Yung part nila is part ko. Yung part ko, hindi nila part. No? You know? Bakit ano ang part ko? Just in case of emergency. Pag may problema, hindi na sa Pilipinas hanggang pagdating sa labas ng bansa. Ayos ba? Mr. Sam, gaano katotoo yung sinasabi niyo? Malalaman niyo. Ngayon, dito, may maririnig ka man sa akin, katakot-takot na parang ayaw ka na. Parang ayaw mo nang tumuloy, huwag kang mag-alala. Ito, ang purpose lang namin, no? Magkaroon tayo ng magandang motivation, ma-open ang mind mo, na ganito pala ang pagiging buhay OFW. At pagdating sa labas ng bansa, hirap man ang na-encounter mo, pero kaya mo pa rin solusyonan. Ayos ba? Isang batas lang ang ating pag-usapan. Dapat paglabas dito, mayroon ka na natutunan. Okay? Yes. Mr. Sam, anong batas? Concentrate. Dapat ang mind mo sa akin, hindi sa katabi, hindi sa cellphone, hindi kung paano makauwi. Bakit? Para paglabas mo dito, buo ang kaalaman mo. Ha? At pag may oras sa may problema, kaya mong solusyonan. Sir, malinaw? Okay. Mr. Sam, anong batas? Kamusta yung excitement mo? 100% ka kanina nung makita mo ang end of presentation. Kasi may certificate ka na, tama? 100 ang excitement. Okay? Bawat sasabihin ko, pag may nangyari sa'yo, magbawas ako ng 20%. Sa 100 mo, times 5 ako na magbawas ng times 5. 20 times 5. Pag nakalimang bawas ako sa'yo, may ibig sabihin, ubos ang excitement mo. Tama? Pero tatanungin ko pa rin kayo, tuloy ba o hindi? Tuloy, no? Tuloy. Okay. Mr. Sam, anong batas yan? Concentrate. Ex-abroad, walang exemption dito. Baka sabihin nyo, oy, ex-abroad naman ako, paulit-ulit lang to. Ang sabi ng UWA, PIDOS is a mandatory seminar to all departing contract workers, not only for first-timer, maging sa mga ex-abroad. Bakit? Maraming pagbabago taon-taon na dapat mong malaman. Nasa labas ng bansa ka noon, may panibagong batas na gustong malaman ng ahensya ng gobyerno para sa'yo, ay wala ka sa Pilipinas. Pag uwi mo na Pilipinas, i-update mo saan at sino ang mag-update sa inyo. Walang iba kung hindi ang PIDOS. Malinaw? Para hindi mapahamak. Okay? Ngayon, 100% na excitement. Magtatanong lang.
Sino ang nakapag-sign na ng kontrata? Taas yung kamay. Nakapag-sign lang. 7. Sino ang hindi pa nakapag-sign ng kontrata? Taas yung mga kamay. 8. 7 times 8. Ha? 56. Ang tao 56. Mas mahigit pa. Mr. Sam, bakit ka nagtatanong? Gusto ko lang malaman. Dahil alam ko na mayroon ako nais sabihin sa inyo. Sir, ex-abroad ka, sir? Kayo? Ako po. Yes, sir. Nung magpidos ka noon, saan ka nagpidos? Nakalimutan ko, sir. Nakalimutan. Sa may bandang yun. Nakita mo ko doon? Nakita mo ko doon? 6 years. Oh, ang tanong ko kung nakita mo ba ako doon? 6 years na ang nakalipas. Hindi mo ko nakita doon. Hindi. Tama. Hindi niya ako nakikita doon. Kasi wala naman talaga ako doon. Sir, ngayon mo lang ako nakita. Kasi nandito ako ngayon. Tama? At ngayon mo lang malalaman ang sasabihin ko. Kasi dito ko nagpidos ngayon. Okay. Mr. Sam, ano ba yun? Bakit ka nagtatanong kung sino nakapag-sign ng kontrata o hindi? Ayon sa batas kasi, ang isang OFW bago magpidos, dapat siya nakapag-sign na ng kontrata. Sabi ni iba, ha? Sign ng kontrata. Bakit kami hindi pa? Problema hindi. Nasa batas yun eh. Kaya kung nangyari sa'yo, hindi ka pa nakapag-sign ng kontrata, di ba 100% ang excitement mo na kanina, no? Magbawas ako ng 20% sa excitement mo. Ang natira, 80%. At dapat, ang isang OFW, bakit kailangan siya makaalis after magpidos? Kasi hindi siya nakapag-sign ng kontrata, hindi siya nakapagpidos, ang iba nakapagbayad na ng placement. Ay, hindi. Nasa batas, mulang nag-apply siya at nabisahan, dapat 60 to 90 days prior, dapat makaalis na talaga siya. Now, sabi ni ba, ano yung 60 to 90 days prior? 2 buwan hanggang 3 buwan mulang nag-apply ka at nabisahan, dapat na-deployed ka na. Dapat wala ka na sa Pilipinas ngayon at dapat wala ka na sa iyong inuupuan dyan ngayon. Sabi ng iba, oo nga. Bakit kayo nandito? May ibig sabihin, another 20% ang mababawas doon sa excitement mo. Ang natira, 60%. At dapat, bakit kailangan siya makaalis? Kasi hindi siya nakapag-sign ng kontrata, hindi lang nakapagpidos. Ang iba nakapagbayad na ng placement fee. Totoo hindi. Mayroong mga placement fee, mayroong iba, salary deduction. Magtatanong lang. Pag nagbayad ka ng placement fee, ang salary is 20,000, magkano dapat ang maging placement fee? Dapat, equivalent of 1 month salary. Sabi ng iba, ha? Bakit sa akin sobrang laki? May ibig sabihin, bawas na naman ang excitement mo. Ang natira is 40%. Dapat! Ano? Equivalent of 1 month salary. Kaya alam nyo, pagdating sa part na to, sinabi ko na bawal yung palabas-pasok. Pero pagdating sa usapan na to, guys, mayroon talagang namimilit na lalabas. Hindi man nagpapaalam sa akin. Nung makita ko na sa may pintuan na, wala akong magawa sa aking sinundan sa labas. Nakita ko siya sa may kanto, mayroon siyang tinatawagan. Mayroon ako narinig sa kanilang usapan. At alam niyo kung anong usapan, akala ko mag-CR lang. Sabi pakinggan niyo ha. Ma'am, bakit may alam pa kayo pagigos-pigo sa amin? Wala na kami pinirmahan kontrata. Kinuhaan niyo pa kami ng placement fee. Sobrang laki. Ang iba, hindi lumalabas. Ano ginawa? Tahimik lang. Pinamakan ng cellphone, kunyari, nakatingin sa akin, panay chat. Bakit ginawa nito sa akin? Baon na nga kami sa utang eh. Problema hindi. Problema. Kung nangyari sa'yo, another 20%, ano ibabawas ko? Ano tira? Hindi. Ano kabawas? Pagbawas ako sa kanina to. 40% na natira. Dapat, equivalent of 1 month salary,
At dapat pa nagbayad sa lugar. Jollibee, sa Chowking, sa McDo, sa Max Small Hotel, Restaurant. Guys, wala sa labagit, wala dapat sa loob ng agency. Ang iba nakatingin lang sa akin. Ha? Agency? Bakit kami sa Jollibee? McDo! Sabi ng isa, McDo, Jollibee. Ang sabi ng isa dito nung nakarang araw, at least pare, pinamirienda tayo. Guys, yung pinamirienda sa'yo, hindi niya pira yun. Pira mo yun. Sabi ng isa niya sa katabi niya, sabi ko na sa'yo eh. Kasi payag ka ng payag eh. Dapat sa loob ng agency, tama? At dapat, pag nagbayad ay mayroong kaukulang resibo. Sabi ng iba, resibo. Bakit kami? Wala. May resibo ka ba? Sabi ng isa, bakit ikaw meron ba? Nangyayari ba yan? Nangyayari hindi? Kung nangyari sa'yo, wala nang natira sa excitement ko. Guys, ayaw ko nangyari sa ibang OFWs. Nang inupiran, sobrang excitement, na, ano sabi? Huwag ka na pumunta dito, sa GCash ko na lang magbayad. Ha? Para hindi ka na mahirapan, sa probinsya ka. Mahal kayo namin mga OFW, kaya namin kayo mahirapan, huwag kang pumunta. GCash na lang, GCash. Nung makabaw ng 280,000, papuntang Korea. Mga teachers, yung pala, biktima. Na, teachers, nag-resign sa trabaho. Ang pakay, no? Makapagtrabaho sa bansa ng Korea. Ang kapalit, ang magkano binayad? 280,000. Green up ang opportunity. Opportunity, para lang makapagtrabaho doon. 20 years as teacher sa Pilipinas, mag-resign. Guys, ingat. Kung bakit ko sinasabi sa inyo, ayaw ko na may isa sa inyo dito na huling araw makikita ko. Sir, naalaala mo ba, sir? Kami ganun din. Kaya kami pumunta sa iyo kasi may problema. Sir, bako na kayo sa utang pamilya namin. Ingat ko ha. Ang iba, sinundan ng 20, no? 170,000 bawat isa. Guys, anong country? Sabihin ko ng totoo. Anong country? Poland, South Africa, Malaysia, Japan, Czech Republic. Sabi niya pa dyan. Tayo, tubig pupunta ngayon, di ba? Ano? Problema hindi. Guys, ang problema, walang pinipili. Tandaan, hindi namimili ng lugar, hindi namimili ng mukha ang problema. Pangit ka man o gwapo, hindi sasantuin ng problema ang sarili mo, kaya dapat maging handa ka. Tama? Nung magtanong ako kanina, sino gustong umuwi ng Pilipinas na may laman ng itim? Pag may problema ka, sigurado ko may laman? Wala, maniwala kayo sa akin. Pag uwi nyo maya, subukan mo. Dumaan ang isip. Pag may nakita kayo doon, nakahilira, nakapila doon sa may mga machine. Hindi yung machine. No? Nakapila. Pagkatapos isang machine, lumipat dito, lumipat naman dito. May ibig sabihin, lahat ng card niya, walang laman. Nagbabakas sakali lang, baka may naligaw na magpadala sa kanyang account. Kaya lahat ng ATM machine, sinubukan. Pag may nakita kayo sa inyong pag-uwi ngayon, doon sa SM Mall or sa Robinsons, wala nang iba. Huwag ka nang magduda kung sinong tao na yun. Sino yun? Siya ay isang OFW na hindi nagtagumpay galing sa labas ng bansa. Ingat. Ingat ha. Hindi madali ang pagiging buhay OFW. Mr. Sam, bakit mo nasabi yan? Yan ang nagiging karanasan ko. Hindi sa pagiging buhay OFW, sa pagtulong sa may mga problemang OFWs katulad ninyo.
Mr. Sam, talaga, hindi yan ang trabaho mo nun. OFW, hindi. Guys, wala pa tong mga pidos. Hanggang doon sa taas. Wala pa tong mga pidos. Ako'y nasa serbisyo na. 2 dekada na po. Sir, ilang taong ka na? Edad mo, sir, ilang taong ka na? 47. Si Sir ang tinanong ko. Si Sir ang tinanong ko. Thank you, sir. At least alerto ka, sir. Sir, Ako na kasi tinanong sir. Tanong ako na. thank you, sir. At least alerto ka, sir. Sir, ilang taong ka na, sir? Ilang taong na, edad mo? 58 ka? Sir, 75. Ayan ba? Ma'am. Halatado ba, ma'am? Ma'am, ilang taon ka na, ma'am? 45. Pwede pa. Bakit? Gusto mo naman anong sikreto? Kailangan masiyahin ka. Pag may problema, huwag mong isipin, dibdibin ang dibdibin. Bakit? Pag dinibdib mo ang problema mo, kung problema lang, iniisip mo na agad, sir. Magtataka ka lang paglabas mo dito. No? Akala mo mag-abroad ka, hindi pala. Ingat. Dapat masiyahin ka. Huwag mong isipin ang problema, ma'am. Simple lang, ma'am. No? Okay. Mr. Sam, halimbawa kung nangyari na sa amin yung nabanggit mo, anong batas ang nabanggit doon? Guys, concentrate. Kung may nangyari sa'yo, meaning to say, you, sa mga nabanggit ko, you are a victim of digital recruitment. That is a violation of Republic Act 1842 of Anti-Illegal Recruitment or 10022 as amended of Anti-Human Trafficking Violation. Kung ang kriminal na kapatay, nakulong na kapagpiyansa sa batas na yan, no bail. Mr. Sam, alam na alam mo? Yes. Kung may narinig kayo, mga year 2000 pa lamang, dami namin nilulutas sa problema. Sa loob at labas naman sa pag may narinig kayo sa radio, pag sinabi sa X-True, pag sinabi mula sa Luzon, Makati, ito si Batar 141, ang nagulat si pila na may tulong lakas 50,000 watts. D-W-I-C! Ako po yun. Sa isang radio, pag sinabi mula sa Luzon, Manila, ito ang RH News, sa aming karabasa ang naglilingod sa pagbabalita. Ako rin po yun. Ma'am, maganda ang boses ko. Salamat, ma'am. Kasi tinanong kong isa dito nung nakaraan. Sabi niya, ay, bakit? Ay, diretso pa naman ang tinuro. Ay, kasi, ang pangit mo yan. Pero sa totoo lang, sir, mga ma'am, may tagapagtanggol ako. Kung sino ang pinakamahanda sa loob ng pilos, siya pang sumigaw at ipinagtanggol ako. Ang sagot sa ang sigaw. Eh, bakit? Wala naman yan sa mukha eh. Nung tinanong ko ano sa ano yan, sir, ang sagot sa akin, alam niyo kung ano? Sa performance yan. Wala sa mukha. Sa performance. Sa isang diaryo, ako si gagapay natin. Sa isang diaryo, ako si latigo ng bayan. Kaya ako natin. Just in case of emergency. Sir, nanonood ba kayo ng YouTube channel? Nanonood ba kayo? Yung mga fake news, marami din ng YouTube, no? Mr. Sam! Sabihin mo sa amin kung gaano ka totoo. Kung nanonood kayo ng YouTube, i-open nyo ang inyong YouTube dyan. I-search nyo ang Kagapay ECTV. I-search nyo. Kagapay, search nyo. May makikita kayo dyan. Search nyo. Kanina picture na picture kanyan sa mga, di ba, mga government, no? Mga numbers, no? Lahat. Ang purpose nun, pag may problema, may matatawagan kayo, tama? Ang tanong, lahat, sigurado ba kayo, pag tumawag kayo doon, may sasagot sa inyo, wala? Wala. Diyan, panoorin nyo. Sir, may cellphone kayo, lahat may cellphone. O taas yung may mga cellphone, taas yung mga kamay. Taas. I-search nyo sa may mga dita, now na. Kung gusto nyo makauwi tayo ng maaga, no, sa halip ng alas 3, alas 6, no? No, Kagapay, space. ACTV. Search. YouTube. Kagapay, space, yes. May nakita kayo dyan. Pag nakita nyo, paunahan ang taas ng cellphone. Kagapay, space, ACTV sa YouTube, Nakita nyo? Yung nakasalamin, kulay itim, nakasombrero, kulay itim, na parang cowboy. Lahat nandiyan na? O, itaas yung mga cellphone, taas! Okay. O, pag nakita nyo,
Wala kayong ibang gagawin. Hindi subscribe nyo. Bakit? Pag sinubscribe mo, doon mo malalaman kung gaano katotoong sinasabi ko. Lagi kang updated sa lahat ng mga ganapan sa loob at labas ng bansa. Mr. Sam, totoo ba? Yes. Bakit ito? Pagdating mo sa labas ng bansa, ina-expect mo kung anong pinirman mo sa kontrata, lahat ay nasusunod pagdating doon. Tama? Kaya lang, isang buwan ka pa lamang, makinig ha, concentrate. Isang buwan ka pa lamang doon, ang nangyari, akala mo updated ang sweldo, no? Tapos, yung pala, laging delay. Ang iba, wala ka rin sahod-sahod, no? Ang gagawin mo ngayon, kasi problema na, makinig ha, hindi ito biro-biro, parang nagpapatawa lang ako. Pagdating doon, problema man, hindi mo na kaya, wala kang pambili ng pagkain kasi wala kang sahod-sahod, i-search mo, June 13, sa YouTube. Search mo, June 13, sa Kagapay ECTV. Pag search mo, i-click mo, ang unang makita mo doon, walang iba kundi ang mukha mo. Bakit? Sa labas ng bansa, nakaranas sa mga OFWs, yung gutom, sobrang gutom na yung gutom na yan, sobra pa sa dinanas mo ng gutom dito sa loob ng Pidos. Tama? Doon mo, ma-enjoy ka pag binuksan mo yung channel na yun. Bakit? Ang unang mo makikita doon, ang mukha mo. Tama? Kaya tandaan, bukas pa lamang, nasa social media na kayo. Ayos ba? Ayos ba? Wow, sikat na kayo. Kaya sinong marunong umiti, magaling umiti dyan, tandaan mo, ikaw ang bida. Ayos ba? Ma'am? Okay na ma'am? May nagtok wala? Oh. Tapusin ko na. Okay. Lahat na nangyari sa nabanggit ko, guys. Tandaan, makinig ha. Lahat na nangyari, kung may nangyari man sa nabanggit ko, i-inform agad ang inyong agency. Malinaw? Yes. Dito ka parang sa Pilipinas, may nakipagtransaksyon sa iyo sa labas na walang alam ang agency. I-inform agad ang inyong agency. Maawa po kayo. Malinaw? Bakit? Maraming gumagamit sa pangalan ng agency. Ang pakay, kumikita lamang sa mga OFWs. Totoo hindi? Maawa po kayo. I-inform sila para hindi sila madamay. Bakit? Pag nahuli yung suspect, madamay yung kausap ko sa loob ng agency. Bakit anong kaso? Accessories of the crime. Malinaw? Ingat ha. I-inform ang inyong agency. Kaya kung bakit magtataka kayo, kaibang speaker to, habang nagsasalita sa harapan, panay ikot naman ang kanyang video. Na? Hindi ka ba magtataka? Magtatanong sa sarili mo, bakit kaya, no? Hindi mo lang alam, habang umiikot yan, at pag nasintruhan ka sa mukha, no? At biglang nag-blink ang kamera ko, ibig sabihin, ikaw yung hinahanap ko sa labas. Yung hindi ko nahuli sa labas, dito ko nahuli sa loob. Sir, kahawid mo lang. Yung suspect sa labas, kahawid mo lang. Kahawid mo lang yun, hindi naman talaga ikaw, kahawid mo lang, sir. Muntik na sana mag-ganon sir. Okay, i-inform ang agency. Sa labas, may nangyari, pagbabago sa lahat ng pinirman sa kontrata. Akala mo nurse ka, pagdating dun, ano ka pala, yung housekeeping, no? Tapos tatawag ka sa Pilipinas, sir, may problema ako. Ma'am, ano problema? Sir, hindi ako nurse eh. Ang sabi na sa akin, magreklamo ako. Okay lang naman yun kasi sa ospital din naman ako nagtatrabaho. Ano pong trabaho mo talaga, sir? Housekeeping po ako. No? Hirap, no? Hindi ko na isa-isahin lahat ng pagbabago. Kaya dapat, magiging handa kayo. Ang daming magiging dahilan para magka-problema ka sa labas ng bansa. Kaya lagi kong sinasabi, ihanda mo lang ang sarili mo. Ihanda mo lang ang sarili mo. Malinaw. Kasi hindi madali ang pagiging buhay o OFW. Tandaan nyo, aalis kayo para sa pamilya nyo. Hindi lang para sa sarili nyo. At aalis kayo, hindi para maghanap ng problema. Tama? Kaya tingnan mo ang mga mukha nyo ngayon pag uwi ng bahay.
Talagang, kaya ko ba talaga ang trabaho? Ay, ang tawag pa naman sa amin mga bayani. Sinabi ba kanina, bayani kayo? Tama? Oh. Maniwala ba kayo na bayani kayo? Ha? Uwi ka ng bahay, tingnan mo sarili mo. Sabi ng mama doon, bayani daw ako. Yung mama doon sa Pidos na sira ulo, bayani daw ako. Silip. Pag hindi ka maniwala, no? Bahala ka. Pero tandaan, nagiging bayani kayo. Bakit? Dahil sa natulong ninyo sa pag-angat ng ekonomiya ng ating bansa. Totoo hindi? Kung hindi dahil sa inyo, bagsak ang ekonomiya ng ating bansa. Kaya huwag mong maliitin ang sarili mo. Sabihin mo ngayon sa sarili mo, kahit ganito lang ang mukha ko, bayani pa rin ako. Tama? Kaya paglabas mo dito mamaya, may parang-harang dyan sa daanan. Pag tinanong mo, bakit ano? Bakit ba? Sagutin mo. Bayani to, bayani. Ayos ba? May nantok ko lang. Last. Not the list. Naalala niyo ba si Sara Banabagan? Naalala niyo? O, sa labas ng mansay. Ito mo na. Tapusin ko mo na. I-inform ang agency kung may problema. Pag hindi niyo mapunta, pag pupunta kahit sino, kahit kanino, no? Sumbong dito, sumbong doon. Pagkatapos, pati pamilya nadamay. Puntahan mo na, tayo na ang agency mo kasi may problema ako sa labas ng bansa. Ang unang sagot ng pamilya mo, padalahin mo na ng pila dito, wala kami pumasahe. Kaya ang humingi ng tulong kasi wala kang sahod doon. Tama? Pagkatapos, hingian ka pa ng pamasahe. No? Hindi lang nila alam kung gaano kahirap ang sinapit mo doon. Ngayon, pamilya mo kung saan-saan na nakarating. Reklamo dito, reklamo doon. Hanggang sa nagsara na lang ang agency. Problema mo, hindi pa rin nasolusyonan. Tama? Pag uwi mo ng Pilipinas, sarado ng agency, wala kang mapapala. Mr. Sam, anong gagawin namin? Para hindi madamay ang pamilya mo sa problema. Pati agency, ikaw, number 1. Dapat may alam kayo. Okay? Tandaan ha, ang isang problema kasi, pag nakarating sa abogado, manalo o matalo, magbabayad ka. Totoo hindi? Itong tinuturo namin sa inyo, para to sa inyo. Nahirapan kayo pumunta sa inyong agency, i-inform yung number na ibibigay ko sa inyo. Yung number niyan, siya po ang kakatok sa pintuan ng inyong agency at makipag-usap ng maayos, diplomatic way. Malinaw? Nasa halip na isang problema, ipaubaya sa matagal na proseso. Pati pamilya apektado sa number niyan, libre at lifetime ang servisyo. Ayos ba? Yung number niyan, gusto niyo malaman? May ballpen? 0948-0997-0063-513-5480. Copy? Hindi? Mabilis pa rin? Okay. Oh, sige. Ibibigay ko sa inyo ngayon. Mr. Sam, sinong action sa problema na yun? Ulitin ko. Ako po. Kung nagawa namin sa iba, pwede namin gawin sa inyo. Naalala niyo ba si Sara Balabagan? Naalala niyo? Narinig niyo? Okay. Ano si Sara? Isang OFW na nakulong at tinaturan ng kamatayan, pero nailigtas pa rin ang buhay sa bingit ng kamatayan. Siya ay isang household worker. Pero kay papano, nung mailigtas ang kanyang buhay sa bingit ng kamatayan, nung mapatay ang kanyang amo, nagtagumpay pa rin siya. Napauwi siya ng Pilipinas, naligtas. Ngayon may asawa ng isang lawyer, negosyante, yumaman na si Sara Balabagan. 17 years old siya noon, nung nagka-problema siya na sa bansa. Sabi ni iba, ay, babae naman yun. Eh, paano naman si engineer dyan na kino? Nakulong at tinatulan ng kamatayan. Bakit siya nakulong at tinatulan ng kamatayan? Napatay niya ang leader ng isang grupo. Engineer po yun. Magandang posisyon, magandang profesyon, magandang, malaki ang sahod, pero nakulong. Bakit? Tulad ng sinabi ko, ang problema walang pinipili. Napatay! Nakulong at tinatulan ng kamatayan. Sino tumulong? Dating boss ko, magkasama kami. Siya isang ambasador ng United Arab Emirates. Ako hindi. Nung umuwi siya ng Pilipinas, naging in-elected chairman ang boss ko. Noon, ako hindi. Year 2013, ang boss ko, sumarang sa politika na nalo as congressman. Ako hindi. At the same year, ako'y nag-resign sa boss ko. Year 2013. Nung mag-resign ako sa boss ko, ang boss ko ay namatay. Ako,
Kaya ako nandito ngayon. Guys, hindi lang problema yan ha. Ang dami kong tinulungan ng problema. Nailigtas ang buhay sa bingit ng kamatayan. Sumunod, si misis ko sino tumulong sa tatay niya. Nanalo sa kaso, 750,000 ang rewards 2001. 2001 ha. Nakarating ang sumbong sa akin 2005. Kaya pala hindi naibigay ang reward sa kanya, yung abogado kumubra ng 50,000 sa Exicom sa NLRC. Anong ginawa ko? Nakarating sa akin ang sumbong 2005, inaksyonan ko. Pinasok ko ang bahay ng abogado sa Quezon City. Pinaturo ko, katukin mo ang pintuan ng abogado ng tatay mo. Pag binuksan, ituro mo. Pagturo, bakit? Sino pa yun? Ano pa yun? Sabi ko, tao. Tao po ako. Present ko, ako po sino? Silandigo ng bayan. In short, yung abogado na nakipagtulungan, inakyat ko ang NLRC. Ang boss ng tatay niya, retired na general. Sunod na inakyat ko, Congress. Pangatlong kinakyat ko, ang Senate of the Philippines. Bakit? Sino ang asawa ng retired na general? Walang iba. Si Miriam Santiago Defensor. Yung mabayan, yung inakyat ko, nabayaran ng tatay niya.